아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you read my mind. Oh, yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. This feels like the sweetest breath of air. Oh yeah, it's amazing. At the same time, how you take my breath away. Oh yeah, can't explain. Ooh. You said, do you wanna go out sometime? You don't have to tell me twice. Oh yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. This love is blossoming between us in yellow and indigo. I'll hold it gently in my heart until it's taking over my body and soul. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Cupid made a shot straight into my heart. Sa pag-t-shirt mo, yan, ang ganda. Ang laki ng pag-t-shirt na ang TV mo. At saka akala ko, andito ka. Kagabi nag-ano ka pa. Nag-chat pa tayo kasi akala ko talaga nandito ka. Hindi ko kasi pinasa yung mga yung pasta ni Pop. Yan, hindi ako na-backstage. Ingat ka dyan pag siswap. Ann TV from Davao. Welcome from Olongapo City, Ma'am Jinsay. Welcome from Bulacan, Ma'am Gina Choyko. Welcome ating Vice President Erling Ayers from Cavite. At syempre po, ang ating Secretary, Sir Vic the Artist. Kalingap Abang Dave from Bicol. Leader. At
siyempre po sa lahat po ng team members, sa Team Puso, dinala po tayo ni Lord dito sa lugar na ito para magkakatipon at marami tayong matutulungan po dito. Maraming salamat po sa inyong pagpunta at ingat po tayo sa dulas, sa ulan at mag-enjoy po ang lahat dito sa bundok ng Kupang. Ayan. Siyempre po, ang ating kasama po dito sa Kupang, si Yendayeng Vlogs. Okay? At siyempre po, di rin po namin i-miss po ang pagkakataon na magpasalamat po ang ating ang isa po sa ating asawa na ginamit po ni Lord na siya po ay nag-handle po dito sa church na ito. Siya po ay parehas po kaming naglilingkod kay Lord. So na-ordain po siya bilang pastor at siya po ngayon ay magpapasalamat. Si Pastora Vivienne Pactao. Good morning po sa inyong lahat, mga Team Puso. Alam niyo po ba sa taga-taga ko na pong nasubaybayan ang Team Puso family since, tama po ba, since 2020? Ma'am Erlyn, tama po ba? First time ko po nakilala dito si Ma'am Rain. Diba ma'am? Hi ma'am. Shout out. Pagkara niyo po kay Pastor kami, marunong po kayo mag-shout out. And then, natatandaan ko rin po si Ma'am Ray, si Ma'am Erlyn Cares. Ayan po, hindi ko po sila makalimutan. Isa po sila kasi ang mga pundasyon sa Team Puso po. Pasensya na po sa mga hindi ko pa po masyado nakikilala. Pero alam ko po kasi nasusubaybayan din po namin kayo sa YouTube at saka sa Facebook na rin. At banggitin ko rin po si Ma'am Fabs, Jean Vlog. Ayan. Shout out Ma'am Jean Vlog. And, kung may nakalimutan lang po ako, si Ma'am Rilby Vlog. Yan. Shout out Ma'am Rilby. Hong Kong chapter po sila. May Ma'am Gracelyn TV. Pasensya na po sa mga hindi ko mababanggit. Ma'am, ano na lang po ha? Kung hindi ko po mababanggit. Pasensya po. And especially po sa buong pong team. Ayan, Ma'am Jinsay TV. Yan, subaybayan na po natin yan. Ang lahat po ng mga admin sa Team Puso po, hindi ko po kayo nakakaligtaan sa aking mga panalangin. Since po ito po i-grab ko na po yung opportunity, minsan na naman po kayo makakapunta dito, i-grab ko na po yung opportunity. Ang dami-dami na po namin kapasalamat sa Lord, sa dami-dami na po pagkakataon na hindi po namin kayo nakakasama. Ang asawa ko po, hindi nyo po siya, masasabi ko po, na hindi niyo po pinabayaan since po nag-ministeryo kami dito sa Ogyo, ay sa Kupang Outreach po. Very thankful po kami kay Lord na sa amin pong mga panalangin, nandyan po kayo palagi as team talaga at mga pamilya po ang nararamdaman ko po sa inyo. Kaya po, di ba? Kaya po, nakikita ko po kayo sa Facebook, natutuwa naman po ako lalo na sa mga nasusubaybayan ko kay Ma'am Gina, Choco TV, hi Ma'am. Yan, nasusubaybayan ko na po kayo. Salamat po sa inyo pong suporta. Nakikita nyo na po ang inyo pong mga tanim dito sa church. Maraming salamat po sa inyo. Hindi po nasasayang yung mga in-invest nyo po, mag-ambag-ambag nyo dito po sa church. Kaya po nabuo itong mga haligi na ito at itong bubong. Salamat po sa inyo. Hindi po nasasayang dahil po marami pong mga kaluluwa, mga tao dito na tunay pong binago ng Panginoon. Amen. Kaya naman po, sabi po sa Galatians chapter 6 verse 9, huwag po kayong magsawa at mapagod sa paggawa ng mabuti, lalong-lalo na sa iyong kapwa. Dahil sa takdang panahon, inyo po yan aani. Maraming salamat po. Hindi ko na po pagkatagalin kasi alam ko po marami pa po kayong gagawin na activities at hindi ko rin po ipapamiss ang opportunity. Nais ko po pasalitain din si Pastor Juan. Isa din po siyang ginamit since kasama po siya nandito ng asawa ko at itong mga senior citizen dito po since 5 years ago. Magmula pa po kay kay Nanay Mila, kung yung natatandaan niyo po Ma'am Arlene, nung pinagawa niyo po siya ng kubo, no? Nakapunta po kayo noon, sila Ma'am Arlene po yon. Si Pastor Juan po, pagbigyan po natin ng pagkakataon na mabahagi po ang kabutihan ng Diyos sa inyo pong mga buhay. Sige po, palampakan po natin ang Diyos sa buhay. Maraming salamat po ulit sa inyo, mga Team Puso.
Sige po, naniniwala ako, nagsasacrifice kayo, di ba po? Medyo maano yung ating speaker. Kaya po bang makaupo rito? Dito po tayo lahat. Sige po. Sige po, medyo anong ating speaker. Ito ay good news na natin. Yung mga magi, yung mga wise men ay naglakbay. Alam niyo po ba, naghahanap sila ng kaligtasan. Hindi sila lahat ay believer. Ang talagang layunin lang nila doon ay hanapin si Kristo dahil doon ay mayroong piyesta. Para meron silang ipamigay. Hello po mga kapatid. Napansin ko po may dala-dala po sila. Ngayon sa panahon natin, dito sa lugar na ito, sino ba yung tinutukoy na vlog na magi ngayon? Nawasura. Lahat po sila, wala silang pagkakilala sa Panginoon, kaya nga nila pinuntahan. Naniwala ko sa bawat sa atin, wala tayong pagkakilala sa Panginoon. Tayo po yung tinutukoy na magi, diretso ito na. Naglakbay sila sa malalayong lugar. Yung mga magi, yun yung mga businessman. Yung mga mapagmalasakit sa kapwa. Akala nyo, mga mga born again, Hindi po sila talagang born again. Siguro merong ilan doon. Sila po mga negosyante rin. Sila po ay hindi nagsawa na maglakbay para lang mapuntahan ang Panginoon. Dahil ang ginawa nila, bago nila ibigay sa tao yung mga bagay na nasa kanila, kanino mo na in-offer? Kayo ng Gina. Kay Kristo muna. Kay Lord. At nung in-offer nila kay Kristo, ano nangyari? Ano sabi sa Proverbs 3:9? Honor the Lord with your substance. Igalang mo ang Panginoon sa mga bagay na meron ka. Ano po yung paggalang na yon? Nung ito ay pinipresent niyo sa Panginoon, inapresent niyo sa tao, ang tanong, kung kayo magalit ha, mga kapatid, mga vlogger ha, kanino nyo po in-offer yung inyong binigay? Kay God muna. Ngayon, bakit nakilala kayo? Kasi na-present niyo ito sa mga tao. Pero ang ginawa nyo muna, binigay nyo muna sa Panginoon, inonor nyo muna ang Panginoon kasi in-offer nyo muna. Ganun tayo po dapat, tandaan po natin. Kapag ikaw ay nagbibigay sa Panginoon, lagi mong sinasabi sa isip, Lord, para po sa iyo ito. Diba, Ma'am Ernie? Ma'am Ernie, chinat ko dahil sabi ko, napunta ng Bicol ito. Cavite ito Praise God. So, tandaan natin, anuman ang ating ginagawa, sabi ng Bible, gawin natin para sa Panginoon. Amen. Hindi napipilitan, hindi nagdadalawang isip. Bakit po yun ang gusto ng Panginoon? Kasi may idadagdag pa sa inyo. Kayo ang pinagyan Kaya sabi ng Bible, yung meron pa, ay nagkakaroon pa. Yung wala ay wala na. Kasi, si Ma'am Ernie, may negosyo na. Dinadagdagan pa ng Panginoon. Bakit? Ma'am Gina. Mas palat na, sir. Lahat po tayo. Hindi ko lang kayo maalala kasi pero naniwala ko noon. Nakita nyo na ako. Sa bawat ni Sir Oldes. Amen. Praise God. Kaya tandaan natin, sabi sa Bible, medyo, ano lang tayo, papyaw lang. Ang sabi rito, basahin ko medyo maan nating mata. Proverbs 11:25. Wala isang dati. Pero, ano naman boses ko? Sabi rito, a generous person will prosper. Whoever repress other will be repressed. Ano ibig sabihin po? You repress other, you are repressed. Ito po ang Bible. Kapag ang bagay na yung ginawa ay para sa kanya, marirepress ka. Madadagdagan ka. Hindi ka pagkukulangin. Sasagana ka. Kaya nga kung ang nung binibigyan ay sumasagana, lalong mas sasagana kayo. Amen? Praise God. Kaya, bakit ginawa ng Panginoon nyo na lalo kayo sasagana? Siyempre, para lalo kayo ma-encourage.
na tumulong. Naunawa po natin ang Panginoon at para lalo kayo magpursige na gawin ang lahat ng bagay para sa Panginoon. Di ba alam, nagpakapagod yung magi, baka ba maglakbay lang. Alam niyo po, noon po wala sasakyan, kaya tayo meron. Pero sila lakad lang, nagtyaga lang. Camel, baka, ilang oras na makakarating doon. Siguro, ang paglalakbay na 3 araw. Amen. Kaya mas mapalad kayo, amen. Dahil sa inyong ginagawa para sa Panginoon. Amen. Nilalapit ninyong isang bagay, hindi dahil gusto ninyong makilala lang kayo. Kundi gusto ninyong sa pamamagitan ng meron kayo, makilala rin naman ng Panginoon. Yes. Para sa Gina, kaya kanila, hindi. Galing kay Lord. Samantalang galing sa Kanya. Bakit niya nasabi yun? Kasi, ano siya sa Panginoon eh. Yung heart niya, ginagawa ay para sa Panginoon. Kaya nga tayo ting kapuso. Ting puso. Ting puso. Di ba? Eh, nawawala nga sila rito. Miss ko na rin yung mga aking mga kapatid. May mga lalaki pero merong ano. Sistera. Ay, ano? For sister. Oh, nasa let's go, diba meron? Hindi tayo sa topic. Tatandaan natin ha, hindi nasasayang ang inyong pagpapagal. Yes. Lahat yan ay sinusuklian ng Panginoon. Yes. Una kasi ang puso ay tama. Pangalawa, ang puso kasi ay meron direksyon para sa Panginoon. Sabi ng Diyos na kayo, lagi nasasampul doon. Ganito pala rito. Akala ko madali. Ito din, ginaya sa ni Lola. Eh, kaya pa rin pala ng kawayan. Sabi ko, tanggalan natin na isa. Subukan natin ulit. Ginaya ako ni Lola. Kaya pala, yung mister niya nag-aalala. Biglaon mo yun, mababali yun. O yung mani. Yes, matatandaan natin ha. Bawat ginagawa ninyo. Ito, dito na tayo siguro magtapos kasi may kailan daw. Gawin natin para sa Panginoon. Number 1, bakit kailangan gawin sa Panginoon? Hindi ka mapapagod. Pangalawa, hindi ka magdadalawang isip. Kahit ay sasakyan mo matras. Kaya. Pangatlo, kahit na alam yung mga daanan talagang yung paa mo para ka na-exercise, taas na taas yung tuhod. Hindi ka aayaw. Pang-apat, dahil mahal mo ang Panginoon, mahal mo yung sarili, mahal mo kung anong meron ka, kaya ito ay binibigay mo para sa iba. Yun ang tunay na pagmamahal. Yes. Ano po natin? Naintindihan po natin mga kapatid na nag-vlog. Yeah, huwag tayo magsawa. At si Sir Otis hindi nagsasawa ng kaka-word of God yan. Ngayon, lagi hindi nagsasawa kapag ano, kapuso ka ba? Ano ka ba? Talagang solid ano ka? Hindi sa solid po. Barangay Kupang. So ayan po, yung nakita ko yung improvement dahil nandito na yung chapel na pinatay ni Sir Oldis TV. So nakikita ko at ayun, naluluan na naman ako. Hinahanap-hanap ko lang yung mga dati na mga senior citizen na nakita ko. Sana makita ko sila doon para mapasaya natin muli. Ayun. At ito na naman ako na nadudurog na naman ang puso ko. Iiyak na yan. Gusto kong tumulong ng tumulong, ngunit hindi sapat yung kakayahan. Kaya ramdam ko naman na marami pang pangangailangan itong church na to. Pero ngayon pa lang po, magsasabi ako na may bibigay pa rin akong tulong dito. Thank you, Lord. Bigyan ko na po ng amount. Bibigay po ako ng 5K ngayong January. Sana marami pa po tayong magbigay din ng magpaabot ng tulong sa church na ito dahil alam kong marami pa pong kakulangan, marami pang dapat gawin. So yun po, masasabi ko, tuloy-tuloy lang po tayo sa paglingkod sa Panginoon dahil kung hindi dahil sa Kanya, wala tayo. Yes. Thank you Lord sa buhay na pinagkaloob mo sa amin, sa mga taong ito na naglilingkod sa mga tao din na mas nangangailangan. Salamat po sa buhay. Salamat sa inyo lahat. Puso sa puso lang po tayo. Wow, grabe, pinaiyak po tayo, Sir Vic. Sir Vic, kaya ma'am, thank you so much po. Ngayon pa man, I declare po thousands folds of blessing. Yes. Ibabalik po sa inyong negosyo, sa inyong trabaho,
sa inyong pamilya, at sa inyong channel. Wow. YouTube channel, Yes, Lord. at saka sa Facebook niyo po. God bless you more. Amen? Nais ko rin pong tawagin si Sir Vic TV. Sige po, Sir Vic. Siya po isa pong artist. Siya po yung gumawa ng kanilang mga t-shirt. Kaya, pasensya po sa mga hindi ko po matawag kasi po sila lang po yung kinoconvict po talaga sa akin ni Lord. Ha? Pasensya na po. Pasensya na po. Thank you. Wala na akong masabi. Salamat ulit at nakarating kami dito sa pagtanggap nyo sa amin. Maraming salamat. Yun lang. Ay, grabe, sir. Sir Vic, mahaba naman siya talaga. Akala ko mahaba-haba kunti eh. Si Sir Vic po, nakilala ko siya bilang isang artist. Pumunta kasi sila dito kaya nakatatak na rin po sila sa aking puso. Kaya, sige po, pagbigyan ko rin ng pagkakataon si Ma'am Jinsay TV. Sige po. First time ko lang pong magpunta dito sa Kupang. So, bago po lahat, gusto ko pong pasalamatan si President Pops Jen Blas at saka si Vice President Erling Kers. Kasi po, sila po yung dahilan kung bakit nandito ako. Papaya ka rin, ha? Sige po, sa inyo lahat. Iyakin ka rin, ha? Ay, hindi na kaya. Naku, maiksi nga talaga, mga sumasalurin. Hindi pa nga ako nakaupo ng matagal eh. Sige, salamat, ma'am. Talaga totoo po yan. Sige, ma'am. At sa Team Puso Family na talaga namang napaka-supportive simula nang pinag-umpisa ko. Maiyak naman ayun lang yan. Thank you sa atin lahat. Yun lang. Mahihain nga. Grabe, mga sweet ang mga vlogger na ito. Samantala sa kanilang mga channel. Napapanood ko kayo, ha? Yan, si na. Ang sarap na. Yan, sige po. Sunod ko ang tawagin si Sir Gino. Halika si Sir. Si Sir Gino po, nakita ko na rin po. Bata. Siya ba yung pinakabata sa team? Batang-bata. Good morning po sa ating lahat. Papasalamat po kay Lord at nakarating po kami dito ng safe. Sana ganun din po sa pag-uwi mamaya. Siyempre kay Sir Oldies, kay Ma'am Pops Jen Vlog, kay Ma'am Erlyn, yan po. Sa lahat po ng officer ng Team Puso at saka sa mga team member po, enjoy po natin yung araw na to ngayon. Mag-asama po, kahit umulan na umarang man po. Huwag lang bumagyo. Thank you po. Thank you, Sir Gino. Ayan po, sayang wala sila si Ma'am Pops Jen. Wala sila Ma'am Jen Vlog. Pero magla-live sila, di ba? Opo, magla-live yan. Sige, mamaya po. Yung pasalamat namin sa kanila dahil po grabe din po yung mga sakripisyo din nila ni Ma'am Jen Vlog para po maitayo din tong church na ito. Kaya hindi po kayo nawawaglit sa aming mga panalangin. Akala niyo po, Ma'am Ann, akala niyo makawala ka? Si Ma'am Ann po, ayan, kausap ko po siya kaya habang pababa po kami. Si Ma'am Ann galing na po yung Davao. Amen? Yan, sige po pala sa kanya. Davao! Okay naman, fresh from Davao, nag-aeroplano pa po yan. Ano ma'am, ilapit ko ma'am, microphone. Huwag mo nang kabaan, mama, ha? Pupunta pa po tayo doon. Mayroon pa siya, may jet lag. Walang tulong. Sige yan. Okay lang yan. Mga dorian yan. Dito na lang. Ayun, nagpapasalamat po ako na nakarating ako dito. Kasi yun nga sinabi ni Sir Vic na na kaya mo pa ba? Senior ka na ba? Hindi ka sumagot eh. Yun, Kaya. Talaga sa totoo lang, may yung nahihilo ako yung pag mainit, ganun. Kaya kahapon nag-usap kami ni Sis Gina, sabi ko, Sis Gina, punta mo na ako, ko ng mata ko, paano ko salamin. Tapos, siguro, talaga, parang talaga ni Lord na, naiyak. Parang nakakaiyak ka na ako, parang parang may plan si Lord na, pupunta ka. Kasi talaga na, nag-ano lang sa mind ko na punta ko dito, nung ko na, yung revenue ko, matatanggap ko na, after 1 year. Tapos sabi ko, pupunta ako ng
dito, ipapamasahe ko yung ano ko, may purpose, parang ganun ba. Pagkatapos sabi ko, yung mga ano ko, gagastusin ko, wala pa akong ano, pero parang it's a blessing lang na may ano, dumarating. O may dumating, ano, may nagbigay sa akin, na gano'n, ito, allowance na gano'n. So yun, ano talaga, blessing, parang, di ba, yung si God talaga yung provider natin, God is our provider, hindi tayo mamumroblema yung mga ano natin, may problema tayo, wala akong ganito, ganito. Pero dumarating lang, yun lang ma-share ko talaga, parang, siguro, alam naman siguro yung, ano na ako, hindi man ako senior, pero, taong bahay, kasi nga may kapatid din ako na, ano, PWD. Tapos yun, kaya nga yun yung, ano din ako, nakasali ako kay Sir Oldis, inano niya ako, i-invite niya ako, tapos, sabi niya na, baka matulungan kita sa ano. Kasi parang, ano din hindi naman ako na, nagdidiman sa mga, ano ko, yun, although may mga kapatid nga ako na, sila may mga meron. Parang ang nangyari sa mga, ano namin, ako yung parang nawalan, yung dati na ako yung meron, ako yung, ano, ganun, nagbibigay. Tapos ngayon, nawalan na ako, parang ano, yung, hindi ako pinabayaan. Agad. Oo. Inabot ako ng times na talagang nag-ano ako, naghirap ako. Kaya alam ko kung ano yung wala, anong meron. Kaya yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Nakilala ko kayo, tsaka gusto ko talaga na makita ko yung team. Ayan, Merry Christmas and advance Happy New Year. So, etong kupang parang talaga din na mapamahal na sa Team Puso, 'di ba? Kasi ever since nagkaroon tayo ng charity nung una pa lang, eto na talaga yung pinaka-goal natin. So, sobra pagpasok ko dito, parang naiiyak din ako na parang, wow, meron na, eto na, 'di ba? So, ang gagawin na lang natin is siguro ipagpe-pray natin na talagang totally ma-build talaga tong simbahan na to, na para maraming mabless na tao na nandito sa Kupang. Siyempre, ako din parang biglang na-realize ko kanina, parang nung tinignan ko yung church, kailangan natin talagang tumulong para mas marami pang tao at mga soul na matulungan din dito sa simbahan na to. So, very, very super duper happy ako at nakita ko na meron na tayo ditong church na natayo at syempre kasama din ang Team Puso. So, ayun na, i-open ko na lang din po na kaya po medyo busy po ako ng mga nakaraan at hindi po ako nakakasupport. Dumaan po ako sa depression. Pero kinaya po dahil kay Lord. So, go po tayo lahat po ng pagsubok na dadaanan. Kayang-kaya natin yung malagpasan. Basta alam natin na nandiyan si Lord na kasama natin araw-araw. At yun nga, yung unang birthday ko yata, yung pumunta ko dito para sa charity sa mga bata, di ba, Pastora? So, kasama namin si Pastora. Sobrang na-stop lang siya dahil dun sa depression. Pero, since okay na ako, ito na ako. So, pinagpipray ko, sana makabalik ako dito at makatulong din. Thank you po. God bless po. Sana po lahat tayo mag-bless and enjoy. Sa mga senior citizen po, soon sana po papag-pray natin talagang matapos natin tong simbahan. Tatry ko pong i-vlog na makahingi tayo ng kahit pa paano tulong sa mga kakilala natin. Thank you po. Team niyo po, ma'am. Amen. Salamat po sa inyo pong mga nakita niyo po yung burden sa church. Amen. Salamat po muli sa inyo. At meron, last na lang po, si Sir, kayong nakadilaw po, nakatayo. Sino po ang cameraman yan? Sir OFR. Kung makikita nyo po yung tatlong poste, yung poste po. Sorry, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung mga poste na yan ay wala pa pong buhos. Nung time na itinayo po ito, nag-pray kami. Sabi ko, paano tayo magtayo ng church na wala naman tayong hawak na pera? Kaya po namin sinasabi ang church na ito is church, Miracle Church. Hindi po kami umaasa sa gobyerno, kanino man, sa mga mayaman, hindi po kami nanghihingi o kanino man na mga makapangyarihan. Kasi po ang church namin is talagang itinuturo dito sa amin na manampalataya kami sa Panginoon na siya lang talaga magpo-provide. Nung naghukay kami, wala naman kaming hawak na pera. Talagang naghukay kami ng butas. 6 na butas po yan, hinukaya namin. At yun nga, na-share ko po ito sa admin ng Team Puso. Sabi ko, yun nga, pinakita ko yung butas. Nakita po nila yung butas. Pero sabi namin magtatayo na ng church, pero wala nga talaga kaming hawak.
Pero glory to God kasi sa totoo lang po, bago po maitayo ang church na ito sa likod, itong mga butas na ito, ay bukod kay Lord, siyempre si Lord po talaga ang humipo po sa mga buhay ng mga taong ito na tumulong sa church. Ang foundation is si Lord at yung Team Puso talaga is lalo na po sa admin, sila po yung nagbigay po ng pampanimula para malagyan po ng 6 na poste. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, sa admin, sa Team Puso, dahil sa inyo, ginamit kayo ni Lord para matayo po itong church na ito. Hindi po para sa amin, para ito sa Panginoon. Kaya maraming salamat po sa inyong buhay, lalo po kayong pagpalain ni Lord. At balang araw po, hindi lang po isa ang magbabiral po dito sa mga channel na ito. Marami po ang magbabiral sa mga channel ng ating YouTube at saka Facebook. Kaya wag lang po tayo titigil, tuloy-tuloy lang po. Kung ako man po ay hindi man masyado naging active kasi po yung calling ko po na sa ngayon po ay sa Panginoon po talaga ako maglilingkod. At the same time, nandito pa rin ako po para sa inyo. Kaya mayroon po tayong President at Vice President, no, na talagang aalalay po sa grupo ng Team Puso. Maraming salamat po sa inyo lahat. At maliit, malaki, kung ano man yung meron kayo na naitanim po dito sa church, nakita nyo na po, talagang ginamit po natin yan. Mapabubungan lang din po, no? May tayo po yung mga hollow blocks. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. So, isa po sila sa mga witness po na nasa tabi po ninyo. Alam po nila na mga nanay, si nanay Ting, alam po nila na nagpipray lang po kami kay Lord na ma-provide po ito. Hindi po kami nanghihingi po Sorry po hindi po kami nanghihingi sa inyo. At kung kayo man po ay talagang gusto nyo ma-bless, pagpapalain naman po kayo ng Panginoon. Di ba po? So yan po, babalik po tayo doon. Sorry po isa pa po ito sa, kaya po nagkaroon ng church dito dahil hindi lang po tayo magbigay ng magbigay sa mga tao. Ang mission po namin is turuan din sila na mangisda. Hindi lang tayo yung bigay ng isda. Dapat turuan din natin sila mangisda. At the same time, hindi lang tayo nagbibigay ng pagkain, kundi spiritually, pabakain din po natin sila. At ang area po dito na sana maakyat sana natin pero hindi na natuloy, ito po ay iniwan po sa akin. Yung lupa na ito po ay total of 3 hectares po. At si nanay po yung naging asawa ng time na yon. At ang binili ni tatay, pagka kunwari po, mayroon gustong magtayo ng kubo. Kunyari, sa Team Puso lang po Team Puso lang. Papayagan ko po kayo magpatayo kahit walang ilalabas. Siyempre kayo magpagawaan ng kubo nyo. Kayo gagastos. Yun naman po sinabi ni Tatay Fred. Sa talagang mayroon tayong halimbawa sa Cavite, example lang po, walang matirhan, kawawang-kawawa po siya, pwede po natin dalhin dito, palalagyan po natin ng bahay. Dito na sila mag-i-stay. Pero depende po sa papatirahin po natin Yun po. At the same time, sabi ni Tatay Fred, wag daw maibenta man lahat. Kasi totally nakarehistro naman po ito sa agrarian, kaya lang wala pa titulo na pinanghawakan. So sabi niya, yung kabilang side na area is gagawin talaga na training camp or pasyalan. Kaya yun po yung sinasabi ko na Team Puso Training Camp. Wow. Di ba po? So siguro darating din yung time na yan, mapaayos po natin yung lupa. Open po ito para sa Team Puso at sa gustong magpasyal. So mayroon din siguro sa ibang hindi Team Puso, magkakaroon ng 20 pesos parang ganun, para magiging pang maintenance po. Yun ang plano po natin dito sa side na ito at magkakaroon po ng mga prayer room, gawin prayer mountain, parang ganun. So na-miss lang po natin, hindi na tayo nakaakyat, pero by the way, okay lang. At balik na po tayo sa court. Balik tayo. Siguro magmerienda muna tayo doon, magkape, tapos after nun na tayo, proceed na. So closing prayer. Sige po, pwede na po tayong tumayo lahat. Salamat po muli sa inyo pong mga effort. Hindi po yun nasasayang lahat ang inyo pong mga sakripisyo pag-akyat niyo po dito sa Barangay Kupang. Muli po, maraming salamat sa inyong
pagbigay ng time, hindi po yan lahat nababaliwala sa ating Panginoon. Ayan po, nakalimutan ko po pala, December 18 po, Ma'am Arlene, nag-birthday po si Nanay Salvi. 77 na po si Nanay. Ayan po, hahaba pa po ang buhay ni Nanay. Makasama pa po siya namin dito sa church. Ayan po, pag-pray po natin siya. Ayan. Sige po, maraming salamat po. Tayo po manalangin, yung po natin ating mga mata. Salamat sa Panginoon. Ipikit po natin ating mga mata, yung po natin ang ating mga ulo. Salamat po muli, Lord God, sa inyo pong katapatan. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong binigay ng chance, ng pagkakataon, Lord God, na mabahagi namin, Lord, ang inyo pong salita, Panginoon, sa church na ito. Salamat po, Lord, sa mga vlogger, small vlogger, Panginoon, at sila man, Panginoon, ay kumikita na sa kanilang mga channel, sa YouTube channel, Lord, waging sa kanilang Facebook account. Maraming salamat po, I declare, Lord God, your tremendous blessing, Lord God, miraculous blessing, Lord, sa kanilang mga buhay, sa kanilang pong mga channel, Lord, at sila man, Panginoon, charity vlogger, Panginoon, ano man, Lord, ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang mga content, Lord, I declare, O God, your favor, your miracle, O God, sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga ginagawa sa channel nila, Panginoon, ano man ang kinokontent nila, Lord God, nakikita mo, Lord God, ang kanilang mga motibo, Panginoon. Lord, salamat po muli, Lord God. Ikaw, Panginoon, mo ito magpala sa kanila. I-bless mo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Ingatan niyo po ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga kalusugan, ang mga dumadaan sa mga depresyon, dumadaan sa mga broken-hearted, Lord. Lord, salamat po, Panginoon. Hindi po sapat, Panginoon, ang salamat na salita, Lord God. Kundi, Lord, nais mo sa amin makita, Lord God, na mapaglingkuran ka namin, Panginoon, sa kahit, Panginoon, anong mga paraan. Kagaya, Lord, sa pagtatanim, Panginoon, isa na po, Panginoon, na paraan upang mapaglingkuran kanila, Panginoon. Lord, hindi po, Panginoon, nababaliwala, Panginoon, ang mga tanim nila sa church na ito, Panginoon. Salamat, Lord, ibalik niyo po kasi sa kanila, siksik-liglig, at umaapaw na pagpapala, Panginoon, sa kanilang mga kabuhayan. Higit sa lahat, Panginoon, sa kanilang pamilya, sa kanilang negosyo, sa kanilang mga content, Panginoon, bilang mga content creator, O God, i-bless mo sila, Panginoon. Maging, Lord, ang mga pinagdadaanan nila, Panginoon, sa mga dumadaan ng depression, sa mga dumadaan ng pain, O God, I pray and I declare, O God, your healing touch, O Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, uuwi po, Panginoon, ang mga vlogger na ito, Panginoon, sa kanilang mga tahanan, ligtas, matiwasay, at daladala ang salita mo, Panginoon. Lord, dito sa kagaya sa mensahe mo sa mga Magi, Lord God. Sila'y mga negosyante, hindi namin, Panginoon, alam ang kanilang mga pinagdaanan, kundi, Lord God, dinadala nila, Panginoon, ang kanilang mga pasasalamat, Lord God, their treasures, Lord God, sa inyong harapan bilang Diyos at tagapagligtas at hari ng mga hari, Panginoon. Yan po ang tunay na kahulugan ng Pasko, O God. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan, Lord God, na kanilang natanggap sa umagang ito. Lord God, ikaw, Panginoon, ang magpala sa mga nagtanim, Panginoon, ng mga pera upang makarating ang ibang mga vlogger dito, Lord God. Lord, ibalik mo po sa kanila, Panginoon, ang mga tinanim nila na pera, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, O God. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Maging, Lord, tinataas po namin si Mama Nanay Salvi sa kanyang kaarawan. Lord, marami po pang mga taon na makasama siya namin, Lord God, sa paglilingkod, sa church na ito, sa lugar na ito, Panginoon. More blessings, more favor, and protection, O God, sa buhay ni Nanay Salvi. In the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyo lahat, ang papuri, paghangad, pagsamba, in the mighty name of Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.